na ni Pangulong Marcos Jr. ang panukalang batas na agarang pagpapaliban sa 2025 barangay at sangguniang kabataan elections. Sa halip na December 1 ng BSKE, ito ay gagawin sa November 2, 2026. Dahil dito nakasaad sa RA 12232 na ang term of office ng mga kasalukuyang elected barangay officials ay extended ng 1 taon. Natanggap na ng Kongreso at Senado ang 2026 National Expenditure Program mula sa Department of Budget and Management na nagkakahalaga ng 6.7 trillion pesos. Tatlong mga ahensya ang may pinakamalaking proposed budget. Ito ay ang DepEd na merong 928.5 billion pesos, Public Works 881.3 billion pesos at DOH na merong 320 billion pesos proposed budget. Balitang Express. Balitang Express. Iginiit ni Senator Panfilo Ping Lacson na dapat ay isa publiko ang pangalan ng mga buwayang mambabatas, senador man na kongresista na nagsingit ng pondo sa 2026 proposed budget. PhilHealth binigyan ng 53 billion pesos proposed budget para sa susunod na taon mula sa zero budget ngayong 2025. Itinanggi ng Kongreso na may kinalaman sila sa sinasabi ni Senate President Chis Escudero na may ilang kongresista ang nasa likod ng demolition job laban sa kanya. Ito ay matapos agpangsantabi ng Senado sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Tutol si Senator Francis Pangilinan sa panukala ni Senator Robin Padilla na ibaba sa 10 taong gulang ang edad ng mga pananagutan ng kriminal para sa kabataang sangkot sa heinous crimes. Chinese fighter jets na mataan sa himpapawid ng West Philippine Sea matapos ang banggaan ng Chinese Army vessel at Coast Guard. Warship ng Amerika nagpapatrolya na rin sa West Philippine Sea. Sa edad na 51 years old, natupad din ang pangarap ni Marjorie Barreto na makagraduate ng college. Siya ay nagtapos sa Philippine Women's University.